Si Bradley Beal ay isa sa mga pinakamahalagang free agent na nananatiling available sa merkado at ang kanyang nalalapit na desisyon kung saan siya maglalaro ay maaaring maapektuhan ng inaabangang anunsyo ni LeBron James. Habang wala pa ring koponang napipili si Beal, dalawa sa mga team na dapat bantayan ay ang Miami Heat at Boston Celtics na parehong may interes na kunin ang dating NBA star. Sinabi sa akin ngayon na ang desisyon ni Beal ay hindi naman direktang naghihintay kay LeBron pero naaapektuhan ito ng sitwasyon niya. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher ng Bleacher Report, may interes ang Miami sa kanya at hindi ko rin isinasantabi ang Boston dahil sa koneksyon niya kay Jason Tatum. Batay sa impormasyong mayroon ako, tiyak na pipirma si Beal sa isang koponang may hangaring makapasok at lumaban sa playoffs. Nagpapakita ng interes ang Heat at Celtics kay Bradley Beal. Tinanggihan ni Bradley Beal ang kanyang $5.6 million na player option para sa 2026 to 27 season upang maging isang unrestricted free agent. Noong nakaraang off-season, sumali siya sa Los Angeles Clippers sa pamamagitan ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $11 million matapos makipagkasundo sa Phoenix Suns para sa isang malaking buyout. Gayunpaman, limitado lamang sa 6 na laro ang kanyang naipakita sa Clippers noong nakaraang season matapos maputol ang kanyang kampanya dahil sa hip injury. Sa mga larong iyon, nagtala siya ng average na 8.2 points at 1.7 assists habang may 37.5% shooting mula sa field. Sa kabila ng napakahirap na season na kanyang pinagdaanan, naniniwala pa rin ang marami na kaya pa ring maging produktibong manlalaro si Beal, lalo na bilang isang microwave scorer, isang manlalarong kayang agad magbigay ng puntos pagpasok pa lamang sa laro. Mula nang maging free agent siya, paulit-ulit nang iniuugnay si Beal sa Miami Heat. Samantala, ang Boston Celtics ay isa ring koponang dapat bantayan lalo na dahil sa malapit niyang pagkakaibigan sa kanilang superstar na si Jason Tatum. Sa ibang balita naman, nagpakita ng malaking potensyal ang Golden State Warriors matapos manalo sa NBA Summer League. Nagningning ang kanilang mga batang manlalaro at ang rookie na si Yaxel Lendeborg ay nagdagdag pa ng isang malaking karangalan sa kanyang pangalan nang tanghalin siyang NBA Summer League MVP. Sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang naging kasaysayan ng mga nanalo sa naturang parangal pagdating sa kanilang NBA careers. Mula noong 2016, ilan sa mga naging Summer League MVP ay sina Lonzo Ball at Jalen Wilson na nangangahulugang ang parangal na ito ay hindi naging maaasahang palatandaan ng mas malaki at matagumpay na karera sa nakalipas na dekada. Maaaring basagin ni Yaxel Lendeborg ang NBA Summer League curse. Madaling isipin na ang pagiging Summer League MVP ay tila mas isang sumpa kaysa isang biyaya. Gayunpaman, ipinakita ni Lendeborg sa kanyang laro na may kakayahan siyang maging isang napakahusay na manlalaro sa NBA. May mga lehitimong pangamba tungkol sa kanyang depensa at malamang na hindi siya makakatira ng mga 3-pointer ng kasing husay ng ginawa niya sa Summer League kapag nakaharap na niya ang mga depensang pang-NBA. Ngunit ipinakita niya ang malaking kumpiyansa at tapang na tiyak na makakatulong sa kanya sa susunod na antas. Ang ika-11 overall pick ay hindi natakot kumuha ng mahahalagang tira sa mga huling sandali ng laro. Hindi rin siya nag-atubiling magbitiw ng kaunting trash talk matapos manalo ang koponan. Ang ganoong kumpiyansa ay maaaring maging mabuti o masama, ngunit walang duda na kailangan ng isang NBA player ang matinding paniniwala sa sarili upang magtagumpay. Recent Las Vegas Summer League MVPs: 26. Yaxel Lendeborg, 25. Kyle Filipowski, 24. Jalen Wilson, 23. Cam Whitmore, 22. Keegan Murray, 21. Cam Thomas, Davion Mitchell, 19. Brandon Clark, number 18. Josh Hart, 17. Lonzo Ball, 96. Tyus Jones. Ang susunod na malaking pagsubok para kay Lendeborg ay kung paano siya makikibagay sa mga veterano ng Golden State. Napakaganda ng kanyang naging performance noong siya ang sentro ng atensyon sa Summer League, ngunit paano kaya siya maglalaro kapag nasa court na siya upang tulungan at ipasa ang bola kay Stephen Curry? Iyan ang isa sa pinakamahalagang salik na magtatakda kung gaano siya magiging matagumpay sa simula ng kanyang NBA career. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng Golden State si Lendeborg sa draft ay dahil naniniwala silang madali siyang maipapasok sa sistema ng koponan.
Hindi nila nais na maulit ang sitwasyong nangyari kay Jonathan Kuminga kung saan tila pinipilit nilang ipasok ang isang manlalaro sa sistemang hindi talaga akma sa kanyang estilo. Ang inaasahan nila ay agad na makapagbibigay ng ambag si Lendeborg. Isa pang malaking pagsubok ang magiging samahan niya kay Draymond Green. Alam ng marami na kapag nainis si Green sa mga batang manlalaro, mabilis itong nauuwi sa hindi magandang sitwasyon. Maaaring hindi kahanga-hanga ang listahan ng mga dating Summer League MVP, ngunit posibleng si Yaxel Lendeborg ang sumira sa negatibong trend na iyon. Kung maipagpapatuloy niya ang mga magagandang ipinakita niya sa Summer League, habang patuloy na natututo sa kanyang mga pagkakamali at umuunlad sa kanyang unang season kasama ang Warriors, may pagkakataon siyang magkaroon ng matagumpay na NBA career. Samantala, hindi sinasadyang naibunyag ng Miami Heat ang pagpirma kay LeBron James. Ayon sa maraming user sa social media, nagpost umano ang YouTube channel ng Miami Heat ng isang video na may pamagat na LeBron James Introductory Press Conference na nakatakdang ipalabas sa July 27, ngunit agad din umano itong tinanggal makalipas ang ilang sandali. Ayon sa Heat Nation, ang description ng video ay nagsasabing, "Press conference for LeBron James welcoming him back as a member of the Miami Heat," kasama ang ilang hashtag na may kaugnayan sa Heat at NBA. Ang mga umano'y pagtagas ng impormasyong ito bagamat hindi pa nakukumpirma ng anumang pangunahing news outlet ay lumabas sa panahong lalong umiigting ang usap-usapan tungkol sa posibleng pagbabalik ni James sa South Beach para sa kanyang ika-24 na season. Ngayong linggo, sinabi ng mga ESPN analyst na sina Kendrick Perkins at Chini Ogumike na narinig nilang nalampasan na ng Miami Heat ang Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors at Philadelphia 76ers sa listahan ng mga koponang may pinakamalaking tsansang mapirma si James habang nasa Fanatics Fest. "Narinig ko na ang Miami ang nangunguna sa listahan," sabi ni Perkins sa programang NBA Today ng ESPN. Kung gusto ng Miami na magkaroon ng tunay na galaw, tapos na ang press conference ni Giannis kaya nandyan na siya. Kailangan lang niyang kunin ang telepono. Iyan ang gusto ni LeBron James. Sinabi rin ni Ogumike na pareho rin ang mga balitang narinig niya. "Miami ang sinasabi ko," ani Ogumike. Sa mga pag-uusap, lumabas ang ideyang huwag ninyong maliitin ang Miami. Naniniwala ang dating WNBA star na ang Heat ang magbibigay kay James ng pinakamagandang pagkakataon upang tunay na mangibabaw dahil maaari niyang akuin ang pangunahing tungkulin sa paghawak ng bola at paggawa ng mga play habang kasama sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Kapag tiningnan mo ang aspeto ng basketball, marahil ito ang pinakamagandang pagkakataon para magkaroon siya ng malaking epekto kung maglalaro siya bilang 1, 2, o 3 mga posisyong karaniwan niyang pinangingibabawan, diin ni Ogumike. LeBron James Free Agency, walang itinakdang timeline. Kahit na hinimok ni NBA Commissioner Adam Silver at maraming dating manlalaro si James na agad gumawa ng desisyon, hindi naman siya nagmamadali. "Hindi kami magpapamadali," sabi ni Rich Paul sa podcast na Game Over noong Martes. Ayon sa ESPN, "Hindi kami magpapamadali, desisyon niya iyon at kapag handa na siyang magdesisyon, saka niya iyon gagawin." Ang pahayag ni Paul ay tugon sa panawagan ni Silver na sana ay agad nang magpasya si James upang maipagpatuloy ng liga ang pinal na paghahanda ng schedule para sa 2026-27 NBA season. May ilang ulat na nagsasabing maaari nang magdesisyon si James ngayong linggo, ngunit iginiit ni Paul na wala silang sinusunod na partikular na schedule. "Walang alam ang mga taong iyan," sabi ni Paul tungkol sa free agency ni LeBron James. "Hindi ko alam kung kailan siya magdedesisyon pero maaring sa loob ng 48 segundo mula ngayon. Maaari ring sa loob ng 48 minuto. Hindi ko alam." Muli, hindi mo mapapaniwala ang isang tao na may alam siya sa isang bagay na hindi naman talaga niya alam. Makikita sa ibaba ang ilang screenshot ng naka-schedule na YouTube video na kalaunan ay tinanggal. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?